pansinin natin ang second coming sa Acts chapter 1 verse 11. Basahin natin. Na nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Sa mga tuwid, nakita nila si Kristo nang umakyat sa langit. Ang sabi nung anghel, itong inyong nakitang Kristo na umakyat sa langit, siya ay muling babalik na gaya ng inyong nakitang sa langit. Sa mga tuwid, ano yung second coming of Christ? Di ba, hinipa ng mga anghel yung trumpeta at sinabi na ang kaharian ng Diyos ay dumating na at ang sanglibutan ay naging kaharian ni Kristo. Yan ang sabi sa 11:15 ng Apokalipsis. At tingnan muna natin ang talatang ito. At humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya ay maghahari magpakailan man. Purihin ang Panginoon. Magpakailan, kailanman, siya ay maghahari na nakikita ang mga bansay kanyang paghaharian. Kaya paanong hindi siya maghahari? Ay siya nga ang paririto na gaya ng kanyang pag-akyat sa langit. Sa pag-akyat niya sa langit, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa kanya. At ang kanyang pagparito ay nangangahulugang maghahari siya. Pwede ba siyang puno ng kapangyarihan ay walang paghaharian? Samantalang siya nga ang Panginoon ng kaharian. Kaya pagdating ni Kristo, makikita natin ang kaharian ng Diyos. Bakit? Ang sanglibutan ay naging kaharian ng Diyos at ng kanyang Kristo. Makikita na natin pagdating ng Panginoon. Kaya pagdating ng Panginoon, yung kaharian ng Diyos ay hindi lamang na tayo ay may kaharian sa loob, si Kristo naghahari, kundi tayo mismo maghaharing kasama niya. Tayo ang kaharian ng Diyos. Kaya tayo pinaghaharian ni Kristo, ang buong sanglibutan, paghaharian naman ni Kristo at ng kanyang mga alagad. Iyon ang gantimpala sa kanilang pagsunod sa Panginoon at sila'y naghihintay sa Panginoon.